Araw na to, ang pag-aaralan natin is tungkol sa gamit ng niyon, ano ba yan? Deyo. Okay? At saka, parehas lang din naman yun eh. Okay. Hayatin, pag-aaralan natin, 는, deyo. Okay, ito muna ang pag-aaralan natin. Okay. So, ang nundeyo, niundeyo ay isa lang po yan. Pag adjective ang, di ba adjective, yung sa ang pag dudugtungan mo, ang mangyari dyan, ang gagamitin nyo po ay, niundeyo or undeyo. Okay. Yan po ang niya, rule na yan. Tapos ngayon, wala pong pagkaiba ang meaning niya. Parehas pa rin. Depende lang po kasi sa pinagdudugtungan. Kung adjective yun, adjective ang form na gagamitin. Pag verb ang dudugtungan mo, syempre, meron siyang gamit. Pag verb ang dudugtungan mo, nun or kaya'y undeyo ang ilalagay mo. So, pag titingnan mo siya dito, di ba, pwede siya sa undeyo, pero hindi siya pwede sa nundeyo, ang adjective. You must remember that. Kasi karamihan ng kamalian, yun po yun. Ito po yung, isa ito sa mga articles na nakakalito. Kasi marami po ang gamit ng article na to. Kasi, kaya nga, maraming nagtatangon, ate, ano bang ibig sabihin nito? Sabi ko, pag-aaralan ko muna. Kasi, hindi basta-basta yan Marami kasing gamit ang deo. Okay? Nundeyo, deyo, yung mga ganon. Okay, so yan pa. So, pag adjective ang dudugtungan, niyon, deyo, or undeyo. Pag verb naman, ang ating camera is naduduling na uli. Sa verb naman, nun at saka undeyo ang ilalagay. Ito ay ginagamit lang po sa ending, okay? Sa isa pa, meron pa. Pag noun ang dudugtungan. Kasi tatlo siyang pwedeng pagdugtungan eh. Pwede siyang idugtong sa sa adjective, sa verb at saka sa noun. So when you say about noun, ang gamit niya, ang idudugtong niyan is noun plus indeyo. Okay, so yan po ang gamit niyan. Ngayon, bibigyan ko po kayo kasi may nakaready po akong mga na form na po. Pwede nyong susundan. So, we will go on. Medyo, tayo ngayon? Medyo prepare ka tayo ng konti para at least we can consume time. Okay, so, palaki natin. Sandali. Kasi itong camera ko medyo very closer kasi ang ginagamit ko. Palakihin na lang. Alright. So, halimbawa, kanina diba sabi ko, adjective plus unde at saka niyunde at saka unde. Diba? Pag kasi siya, pag nasa nadagdagan na lang na ng yo, pag ending form ang gamit niyan. Alright? So, katulad nito, adjective diba ito? Small, many, cheap, good, pretty, clean, quiet, kind. Diba? So, dinaretso ko na yung pagkalagay ha. Kayo na pong bahalang magano. So, ito, 'di ba, ang small 작은데. Small 작은데. Many is 많은데. Cheap means 싼데. 좋다 is good is 좋은데. Pretty is 예쁜데, 깨끗한데. It means clean, diba? Clean, 깨끗하다, clean. And then quiet means 조용한데, kind, 친절한데. Ganun ang paggagawa niyan. Okay? So, you can follow this kind of format kung gusto nyong i-follow. Tapos, be cautious kasi may mga words din na irregular, diba? Yung mga irregular verb din at saka adjective, you must know how to form. Kasi nag-change din, 'di ba, yung adjective, yung mga verb at adjective na irregulars. So, kayo na pong bahalang nun. Tapos ngayon, going muna tayo sa verb plus nunde at saka unde. 'Di ba yung verb nunde at saka unde yon? Iba yung sa adjective. So, nakita nyo sa adjective, you must see the pattern. Niyunde
lang po at saka unde ang pwede niya. Katulad sa salitang cheap. Cheap, hindi natin nasabing unde, di ba? Kasi niyunde ang nagamit natin dyan kasi wala siyang patchim, di ba? Pag walang patchim, pwede mong ganituhin. Kasi pag walang patchim, diretso ka na ng sande, niyunde. Ilagay mo na lang ang niyon sa magiging patchim. Ganon din sa may patchim. Pag may patchim, ito ang gagamitin nyo. Okay? Yung unde. Kaya naging tingnan mo yung iba na may pattern, na may patchim, jagunde. Kaya ganun ang nangyari nun. And then we will go on sa verb nunde at saka unde. Ngayon ang nun at it means na ang dudugtungan na salita niyan is walang patchim. Ang unde naman is merong patchim. Okay? So, just like this one, kasi irregular verb to ang ginawa ko. By, di ba? Salda. Yung by. Salda. Next, when you go on into, pag idudugtong ito yung unde at saka nunde, ang nangyari is, sa nunde, naging ganun na siya. Kasi irregular verb po yung salda natin. So, ang salda, ang real sa baba is natatanggal po siya or nawawala. Talagang nawala. Ganun yan. And then we will go, another word, make. Ang make is mandulda. So, pag idagdag natin yung unde at saka nunde, dahil wala po siyang patchim sa baba, ang mangyari niyan, nunde ang idadag natin. So, ang nangyari, kasi yung real dito, na pattern, yung real dito, mawawala, di ba? So, irregular, dahil irregular siya, naging mandununde. Okay, mandununde. Next is play, nulda. Di ba, nulda yan? Dahil irregular verb po yan, nawala yung R, naging nununde. Alright? And next, we will go on. Yung go on is normal word lang po siya. So, hindi siya nag-iiba, kaya naging kada. Nung kanunde. Ganun na siya. Alright, yung C, it means Buddha. Bununde. Talk, malhada, malhanunde. Ganun po ang form niya. Ngayon, we will go to the third pattern. Kailan po gagamitin yan? Pag idagdag natin ang inde. Okay? Noun plus inde. Ngayon, ang nangyari, tumunog na po yung timer ng hagwan ko. Okay, we will see. Wala pa po akong klase, kaya continue pa tayo. So, noun plus inde. Kasi ang noun, ito ang idagdag, inde. Alright? Nag-represent po yan kasi na noun ang ibig sabihin ng tao yung sinasabihan mo, lugar o bagay. Okay? So, we will go here. Teacher, sonsengnim. Idagdag natin yung inde. Diba? Sonsengnim-inde. Doctor, di ba? O isa sonsengnim ang tawag nila yan. O isa sonsengnim-inde. Tapos, police, 경찰인데. Husband, 남편. Ayusin natin yung M kay mukha siyang, nagmukha siyang iyong. Okay? 남편인데. Yung mother-in-law, it means yung may mga biyanan. 시어머니인데. Ganun niya. Father-in-law, 시아버지인데. Uncle, di ba? 삼촌인데. 삼촌인데. Son, 아들인데. Daughter, 딸인데. Parang ganun na siya. Okay? So, just follow the pattern. Ngayon, you must know what is the use of each ano ba yan? Nag-English na ako, nawala dito, nawala doon. Okay, let's go on. So, yung inde kasi, ginagamit natin yan, de, niyun, de, at saka nun, de. Okay. Tsaka, ginagamit natin ito kung marami kasing gamit nito. Halimbawa, nagsasabi tayong meron at wala. Pwede nating sabihin yon, oy, may lapis ka ba? So, nun yun, pilis sa'yo, pag ganun. Pag ang isagot mo, meron po. Kasi, innandeyo, kasi yung pag-ending na nunde at saka unde, pag-ending ang gamit nito, para lang po siyang malumanay na pagkasalita ng katulad ng opsoyo at isoyo. Okay? Yung oyo, ano ba yan? Basta yung gamit ng oyo. Okay? Para lang yun yung parang ganun lang yan. Isoyo, opsoyo, parang ayo, oyo lang din ang gamit nito. Parang katulad ng meron po, isoyo, dapat ang sasabihin mo. Ngayon, ang imbes na sasabihin mong isoyo, pwede mo rin din sabihin na innandeyo, innandeyo.
Ano ba yan? 있는데요? Pag wala din, di ba? Pag sabihin mong 없어요. 없어요. Tapos pwede mong sabihin na, ay, ano ba yan? 없는데요? Okay. Yung parang pagkasalita ng mga ganun. Palitan natin para magamit natin ng space. Alright, so we will go. Ngayon, pwede natin sabihin ng mga ganun or else, contrast yung sinasabi mo. Di ba? Pag contrast ng sinasabi mo, sabi mo, ay maganda nga siya, kaso lang, ang pangit ng ugali. Di ba? Marami tayong ganun. Pwede siyang gagamitin sa contrast. Contrast means opposite yung sasabihin mo. It means, so, maganda nga siya. Isa, 그 여자가 예쁜데. Diba? Maganda siya, 예쁜데. Kaso lang 마음씨. 마음씨가 yung ano niya, maum, di ba, yung heart niya. 마음씨, 나빠요. It's bad. Sabi niya, 그 여자 예쁜데. Maganda yung babaeng yun. Kasi yung ugali, pangit. 마음씨, ibig sabihin yung ugali niya. 나빠요, 안 좋아요. Ganon ang ibig sabihin niya. It means, pwede mo siyang gamitin in contrast way. Or else, halimbawa, meron pa ako isa. Pangdagdag ng pang-contrast natin. Okay, sabihin mo, meron akong sabihin mo, yung bahay na lang. 집은 넓은데, 넓다. Di ba? Alam niyo yung 넓다? Yung malawak po. ang bahay malawak siya. Malawak siya. 넓은데. 넓다 yung ibig sabihin niya. Di ba? Pag contrast yan, bat ang ano niya. Di ba? Bat ang ibig sabihin. Pero, ano siya? 넓은데, pero, mahal. 너무 비싸요. Diba? Kaya malaki nga yung bahay, pero mahal. Parang ganun. Contrast kasi siya. Diba? So, it means, pwede siyang magagamit in contrast way. Ngayon, gagamitin na natin sa ibang paraan. Okay? Sa ibang paraan na naman tayo. So, hindi lang po siya contrast. Pwede natin siyang magamit ng so. Parang nagbibigay tayo ng reason dyan. Reason. Okay, pag so kasi reason yan eh. Okay, so ngayon, sasabihin mo, mayroon akong ticket. Entrance ticket, sabi na 입장권. Ang tawag nun, yung entrance ticket, di ba? 입장권. 입장권이 halimbawa dalawang ticket 2장. Sabi niya, 입장권이 2장 있다. 'Di ba? Meron ang yan? 있는데. Sabi niya, meron pa akong dalawang 입장권. Sabi niya, ano kaya? Ano ibig sabihin sa susunod? Sabi niya, 같이 영화 볼래? Sabi niya, 같이 갈래요? 같이, hindi na lang, let's go. 갑시다 na lang. Okay, let's go. Let's go together. 같이 갈래? 같이 갑시다. 사비 niya. 입장권이 2장 있는데 같이 갑시다. 그래서 let's go. Yung 갑시다 kasi, pwede mo siyang gagamitin na walang oyo at saka ayo-oyo. Kasi pwede siyang, kasi yung parang let's, ang ano niya eh. Let's go together. parang ganun, 갑시다, let's go. parang ganun. So, 입장권이 2장 있는데, 같이 갑시다. 사비 niya, I have 2 tickets, so let's go together. Parang, let's go together. Kaya reason yung ano niya. So, ang ginamit niya. Ngayon, pwede rin namang ibang bagay, di ba? Ano pang pwede yan isa? Meron pa isa. Halimbawa, nagbibigay kayo ng, ito pa. Yung parang, mayroon kang sasabihin. May sasabihin ka, pero hindi mo muna sinabi. Parang hindi ka diretsahan nagsabi ba? Yung parang, may sasabihin ka, parang, ano lang siya, conjunctive ang, ano niya, yung gamit niya. Parang, meron kang gustong sabihin, pero hindi mo masabi diretso. Ito yung pwede mo siyang gagamitin ng ganun na pagkasabi. Sabihin mo, ano ba yan? May ano kasi ako, may problema kasi ako.
pwede bang manghiram ng pera? Parang ganun pagkasabi. Parang pwede so, 난 문제가 있는데, mayroon akong problema. Sabi niya, mayroon akong problema. Hindi niya masabi-sabi. Kaya sabihin niya, pwede bang pahiram mo na ng pera? 그래서 돈을 빌리다 pala yun. Kaya piyo pang ano yan. 빌리다. Yan na naman, nagsisimula na naman ako sa 빌려주실래요? 빌려줄 수 있나요? yan na lang, isa na lang. 빌려줄 수 있나요? 줄 수 있나요? parang question yan. 빌려줄 수 있나요? Okay, sabihin niya, 난 문제가 있는데, mayroon po akong problema. Hindi niya masabi diretsahan ba? Mayroon kasi akong problema. 돈을 빌려줄 수 있어요? Sabi niya. 빌려줄 수 있어요? Pwede mo ba akong mapahiram ng pera? Sabi niya. 돈 빌려줄 수 있어요? Kaya yun, marami pong gamit ng nende. Tsaka, alamin niyo po yung pagdudugtungan niyo ha. Verb ba yun? Noun ba yun? Or adjective ba yun? Diba? Yun lang po ang ano nun. Pero alamin, kaya ito po ang gamit niya. Or yung ano, ito po yung pwede nyo magagamit sa conjunctive na to. Kaya, ayun, sana po ay medyo nakakaintindi kayo ng konti. Meron pa. Ito din pala, pwede siyang gagamitin ng and. And. Diba? Yung parang, continuous, dalawa po yung sentence yung dapat sasabihin mo. Kaso lang, dinugtong mo siya. Dinugtong. Yung pagkadugtong ng dalawang sentence po. Okay? So, parang dalawa yung sasabihin mo ba? Yung mga ganon. Halimbawa, sabihin mo na, mayroon akong malaking bahay. Sabihin mo, may malaki akong bahay. Sabihin, 나는 큰 집에 있어요. nasanay ako sa nanan eh. Yung, 나는 큰 집이 있어요. parang ganun. Diba? Isang sentence yan. 팔고 싶어요. Tapos gusto kong ibinta. 팔고 싶어요. Parang dalawa, diba? Dalawang sentence yan. Tapos ngayon, anuhin mo, gusto mong isahin na lang. Diba? Kasi pwede siyang maisa eh. So, anong mangyari dyan? Dyan mo idagdag yung 있는데. Tapos, yan na yung nangyari dyan. So, 나는 큰 집이 있는데 팔고 싶어요. Parang ganun ang nangyari. So, it means na continuous na to siya. Naging isang sentence na siya. Okay? Naduling na naman siya. It means walang battery or something or kujang na ba? Anong nangyari? Anyway, ganun ang nangyari niyan. Kaya yan. Additional lang po nakaragdagan at ano ba yan? Hindi na ako nakapagsalita na matino. Anyway, yan lang po ang masasabi ko sa word na to. Goodbye!